Madalas marinig ang salitang cultural master kapag pinag-uusapan ang intangible cultural heritage. Kilalanin natin ang salitang cultural master sa katauhan ng isang betunding. Wala, naglugar. Ronis. Wata. Mula sa diwa ng ating mga ninunong Tiboli, sumibol ang epiko ni Tudbulul at ng sinisintang si Lemfayon, ang diwata ng buwan at lawa. Sa pusod ng gubat ng lemhadong nila piniling manirahan, isang araw, dahil sa pangungulila, inanyayahan ni Tudbulul ang kanyang 7 kapatid na babae na dumalaw sa kanilang tahanan. Silang lahat ay mga batikang musikero na sanay sa iba't ibang instrumento. Sa kanilang pagdating, sabay-sabay nila itong pinatugtog. Nabighani ang mga nakarinig mula sa iba't ibang panig ng gubat at tinuntun ang pinagmula ng musika. Narating nila ang puok ni Tudbulul. Nahumaling sila sa musika at nagpasya silang doon na manirahan. Kaya't sinilang ang kauna-unahang pamayanang Tiboli. Lumipas ang mahabang panahon at nananatili pa ring buhay ang himig na nabuo ng mga ninunong Tiboli. Ngunit tumatanda na ang mga mahuhusay tumugtog ng ilan sa mga katutubong instrumento ng mga Tiboli. Lukay na nga ito na ni January. Sa bayan ng Lake Cebu, si Betunding na lamang ang dalubhasa sa pagtugtog ng sludoy. Bado na rin wan kam sa polo halayo, wan limo halayo. Kung magkaka-interes lamang sana ang mga kabataan. Kasi po, busy na po sila sa social media. Pero para sa kanila, mas maraming nakakaakit na libangan. Kung tutuusin, nasa kamay ng susunod na henerasyon ang pagpapanatili at pagpapayabong ng mga tradisyon sa katutubong musika. Sila ang magpapasya kung alin sa tradisyon ng kanilang komunidad ang itataguyod at iaangkop sa kasulukuyang pangangailangan. Ano kaya magiging kapalaran ng pagtugtog ng sludoy ng mga Tiboli? Paano na ang mga himig na si Betunding na lamang ang nakakaalam? Terus ko laro ko na taro. Na sebed, laro ko na taro. Kono ko kola. Saka mato na siya. Dang namo, dang katuko, lambuota. Mago na ta, mga just lubo sa amon. Bakas na ang latay ng panahon sa katawan ni Betunding. Hindi na siya nakakakita. Mahina na ang kanyang pandinig. Tinutulungan siya ng kanyang mga kaanak na harapin ang mga hamon ng pagtanda. Ito ano baklan? Niso kumuhong niso sako na bolo. Tanay bredo. Tanay bredo. Hindi ka ito, ni ganahan ko. Makakalasam do. May budkan, ulam now.
Kaya no kaleb, sakwan bugel. Nasakwan ka mo gobele o sakla mali, manlayo lo. Si Luming, ang pangatlo sa 9 na anak ni Betunding, ang nagtataguyod sa ina. Umaasa siya sa mailuluwal ng maliit na lupang sinasaka para sa pang-araw-araw na pagkain at pangangailangan. Kay taganay, abalo mauyo. Mabalon, turo ta mong nawahla ni. Mong nawahla kay taangkun la. Timbawa dang bong, dang amon katuhaw, nawiw. La aten la beleo. Tulad ng ibang katutubong komunidad, sapat lamang sa pangangailangan ang inaasahan ng pamilya ni Betunding mula sa lupa. Pero may mga nanghihimasok sa kanilang lupa. Kanoon, cukup ni dua guys ni. Masih jelas ni dua guys ni, jangan cukup. Siroleh kok. Bayu. Ni siroleh ni baju. Lah genam dia bayu. Sida sekolah ke sida kan dua guys joro. Tu sekolah ke baju tu, kau makan on, tu sekarang unin. Kuala utom tao sino ba sino wate. Because utom simangoto kan utom baju no. Utom munai. Rani suruhan buta ganunga ni tikaralang udu ni suruhan. Cha ma usudu ma bat suruhan. So ma bat suruhan. Malu ya. Baju ni suruhan ni tuk ni. Tak tu libu mari ungkaru anding kini. Bita majahan ba usah. Kilo utom ke bayu tengok nam duyo do. Kuara kan ciru fatwa so kare utom no. Awit ng tumatakbong kabayo, awit ng ibong kelelet, awit ng ilog, musika ni Badaw. Ilan lamang yan sa musikang natutunan ni Betunding mula sa kanilang mga ninuno. Sumisibol ang mga himig na ito mula sa kanilang karanasan bilang isang pamayanan. Luwal ito ng kanilang mahigpit na relasyon sa kapaligiran. Taglay ng mga himig na ito ang kanilang saloobin at paniniwala bilang isang pamayanang katutubo. Bobe. Ha? Bon yu ro hotaganay utom na mo. Yukom na mo. Bon baluy. Tu Wang tu gana mo tu sige mo tu. Yo. Tu mana na mana ge mo do. Si Betunding ay lumikha rin ng sariling komposisyon tulad ng Ambush. Nakita kita kagabi. Himig ng eroplano. Yung himig ng eroplano, isang araw, nung maliit pa si Luming, nakakita siya ng eroplano sa himpapawid. Namangha siya sa nakita at narinig. Gumawa siya ng musika.
man ka ng mom. Namo, si ano nakalipot dulu tu tao mata. Ma'am, doon turo sa kay Owong, be. Lah, suruh no, bang tao kliko no. Oh. Kami ngok yun ang teraka tu oh, semno. Tentu tu no beta sekedar cok tolong no bukan Hawaii. Noong 2010, sumakay ng eroplano si Betunding papuntang Pransya kasama ang Lemhadong Collective, isang grupo ng kababaihang musikero na Tiboli. Binuo ni Boris Lelong ang grupong ito, isang Pranses na ethnomusicologist at producer ng musika. Sa pamamagitan ng Altamira Productions ng Pransya at sa pagtataguyod ng National Commission for Culture and the Arts or NCCA, sila ay lumahok sa isang pandaigdigang konsyerto ng musika sa Pransya. Tulon am kunyo sa kogomba France do. Kamuan lang yun, tusok semua terdengar tawan. Tawan, sebagai hundi tu. Maju gitu, gono sana tau, tengah. Noyo katao sa ko. Nojo, itu Ma'am. Bumabon. Tao ni semua makom tawan. Tak hatai. Tengah. Dami daw nanonood. Ang musikang instrumento na sludoy ay makikita sa maraming katutubong pamayanan sa Pilipinas. Matatanda na lamang ang mga tumutugtog nito. Talabon noyo mo ko kon. Tumulay. Ini tadi aku dah. Kadudu mo humba ni kun bagono. Mang rumuru. Kung rumuson kaptao leton. Sa paglipas ng panahon, lahat ay nagbabago. Maging dito sa barangay Lamlahak, sa kabundukan ng South Cotabato, nagsasanib ang kulturang pamana ng mga ninunong Tiboli sa kulturang banyaga at moderno. Boom boom. Paano niyo natutunan yung sayaw? Sa internet. Yo, tulan talaga. Hoy, hulbati ka mo ko. Gahit ka pati. Tantulog sa kuya. Yo, set niyo ang yo. Yo. Tulan bete ulit tuh, no. Jadi gua mafak afus kan. Isang ritual o demsu ang idinadaos ng mga manggagawa ng instrumento bago pumutol ng kahoy. Sa pagkakataon na ito ay ang demsu ng kawayan. Narito ngayon sina Orlando at tiyuhin nitong si Adi Ada. Habang ginagawa nila ang demsu, pinapakinggan nila ang paligid kung may huni ng ibong muhen. Ang paghuni ng ibon ay hudyat na ipagpaliban ang gawain. Kung wala namang huni, isusunod ang pagsusukat ng haba ng braso gamit ang kabilang palad. Kapag nagtapat ang mga palad, ito ay hudyat na may masamang mangyayari. Ngunit hindi nagtapat ang mga palad ni Adi Ada. Ipinagkaloob ng diwata ang kanilang layunin. Tuloy ang pagputol ng kawayan. Ban kerumu ginamit? Keling. Keling. Tuan seluda dan tan kan. Sufok situ pom.
Kom sufok kut lami gafat bet ku bini tiga nice on keling. Ang sludoy ay musikang instrumento sa maraming lugar sa Pilipinas at sa mga kalapit na bansa sa Timog Hilagang Asya at sa ibang lugar sa Asya. Kom lagi, at mas pas kom do bang ko kumaw do den dio. Kom hajam sekum. Rangai. Ni namo ani kasakla kom tungon di. Kom tahad nalang di kom teme kom pu. May pagkakaiba lamang sa pamamaraan, sa pagtugtog at sa dami ng kwerdas na meron ng instrumento. Ang sludoy ng mga tiboli ay may 5 kwerdas. Ginagawa ang kwerdas sa pamamagitan ng pagtuklap ng manipis na bahagi ng balat at pag-angat nito. Ni dang kafet du ni model. Luwu iwong. Telukwanan. Olo temo nikut hulung la malang mo la dito di. Tu boy tu hatu go no mo ani denalang ni kwadag de bolu ni kamutom. Tu boy tunding ba. Seven ba itu ba di Bali Village. Tu halibun deng sepra lamatu halayan ku. Tunding itu lah aku dilon dulu dilo. Tuwing Sabado, si Maria Todi ay buwibisita sa ilang barangay para magturo sa mga kabataan tungkol sa kulturang Tiboli. Sa halip na ang mga bata ang pupunta pa sa School of Living Traditions or SLT, ang mga guro ang nagpupunta sa mga bahay-bahay. In the 90s pa ang School of Living Tradition. Pero nung nagsimula kami uli, kasi nag-focus kami sa formal school eh. Nung nakita kong medyo, the more that we embrace the system of education, na which is hindi siya makakatutubo, talagang slowly mawawalan ka. You're getting away, farther and farther into the roots. Nung sabi ko kailangan siya i-restore uli. Kaya ang tawag namin dito yung SLT Mobile, extension ng SLT na ginawa. Pupunta ng SLT 25 pesos per bata, tapos pabalik 25 na naman. So mabigat yun. Itong sa SLT Mobile, nagsimula ako last year. August kami nagsimula dito sa Lamalo. So sabi ko, I want to go back, i-restore namin yung identity ng community. Lamalo is best in Kamibang. Ang Kamimbang ay pagtagni-tagni ng mga piraso ng tela sa pagbuo ng kasuotan at iba pang gamit ng Tiboli. Tinuturuan kami nagpapanahi. Nag-aaral pa ng tungong ko. Ano na alam mo sayaw? Madal tapos ko. Tambo. Pagtutugtog sa kanya. Bansarunguhan. Sino marunong magsuludol? Sino gusto matuto? Moyang ya, damalang ko sa buhay. Untuk kumpulan mo dun ito nila bini. Malay ko. Untuk kumpulan mo dun ito mabelem rini. Kumpulan mo yun. Kumpulan mo. Gloni ni. Saka dito ni Gloni. Tak sudah kulit kelajuk ni. Oh, so kamu. Dapat liwat. Liwat mak, betul lah. Sangat benih ngam. Sangat benih kelajuk ni, ini sangat benih moy. Kelaman magloni ni ngam kama.
Basta dito ako bito sururoy. Ni sungam tubakaro nani sukupil ni telula. Ni kabito sururoy. Luni baroli ni. Sururoy ako bito sururoy. Ini kama. Mulik menerimi. Selamat. Ang anak ni Be na si Luming at kaibigan niyang si Maria Fe ay bahagi din ng grupong Lemhadong Collective. Magkasama silang nagtungo sa Pransya. Moda. Nag-enjoy ba kayo dun sa Tay mahaliga. Bakit? Tay di tao tamangating. Talagang ginagawa ng Tiboli or naisipan? Iya kanaon hagawa mo sila. Anis tolong. Iya. Namuto mala mo tu. Kihun aku kihun eh. Kamu tu kasok tu kan. Sa kabit. Deen, tango nubele, sa kabit. Marunong ka rin tumutog ng salita. Hana ada malang. Tay belat mo do. Dito Ate Lina, alam mo Fat. mga alam mong tugtugin sa Siludoy, kanino mo natutunan? Turo na mo o danalang. Hirapan ka bang aralin? Tay sidet mo do sa lundoy kay tay di fiten. Andu ho hulung. Bakit? La tay budlay mo do. Linggo, 25 ng Marso, araw ng pagsamba, kaarawan din ni Betunding. 102 taong gulang na siya. Kahit sa simbahan, marami nang nagbago. Tila iba na ang mundo ngayon sa mundong kaniyang kinagisnan. Ibang awit, ibang himig, ibang musika na hindi na niya masabayan. Inaniyahan si Be na dumalaw sa School of Living Traditions. Sila ay naghanda ng salo-salo para sa kanyang kaarawan. Adesok lang kakanyo, kanaghaligat ko'y babeko. Kay kadeen, hidong tukoy, na tukoy manibadwata, kadeen, hanit tukoy beko. Abay sa birthday kadaw ni. So kada tukoy hidong, manit tukoy badwata, mabalongit, banim ka gatunguhan ni, tebang kadoyon kom, tebang yung ganda nga baklawil, ba yung kumtuha. We are blessed to have her today sa pag-celebrate sa iyang birthday na 102 years old. Happy birthday, babe! Nasi bil ko. Ni No yun. Be, ma-afal me. Hana. Hana ni kakoto ng tabele o Bani. kagalam ba kagalam. Tagado ni. Lumot ba nga ba ni lumot ba? Di last din lago ba ko wala pa suwi. Yun, salamat. Adwata kumadukom. Mata, mamalong. Kray, hello ya. Mamalong. Dikire kambeo, kire kamngao. Sumgalako, mentay ko. Kasi Tiboli believe yun eh. It's a values. Pag maaakyat sa bahay mo, yung isang elder at multi-skilled siya, hindi pwedeng wala kang maibigay. Lalo na birthday niya ngayon. So we are so blessed to have her. Kasi kung akyatan ka ng ganyan tulad niya, you will be blessed. First time ko pong makarinig ng Siludoy at Tuwagay kasi wala pong nagtutugtog dito sa SLT. Palagay mo, may matututo pa niyan o wala na? Palagay ko po, mayroon pang matututo. Kasi kung ang mga bata ay nagdedesido na matututo yan sila.
Sa loob ng mahabang panahon, ang himig ng Sludoy ay nangusap sa puso't diwa ng mga Tiboli. Bahagi ng buhay ng barangay, pamilya, mga magkakaibigan, magkasintahan, himig ng kanilang pagdiriwang at pagluluksa, pagsasama at pag-iisa. Ito ba ay tuluyan ng maglaho kapag lumisan na si Betunding? Te mo may talak bele embe. Yo ngem, kam nga te lamo yo, hatolok. Talak ni mulai. Te no yo lahulung. Yo, semua hulung gitu kuy. Ni nang hanjuwe le ni semua. Hoy na malang. Ni nagkaroon ni unin. Puno ng alinlangan ang kasalukuyan. Hindi tiyak ang bukas. Lagi nilo. Banyaw ah. Ngunit sa sandaling ito ng kanilang pagsama-sama, tuloy ang tugtugan. Uyoy kalat. Ban utom mo. Kalat kala. Kalat. A week before po siyang namatay, nanghina po talaga siya at kumbaga bedridden na lang po siya, nakahiga lang po siya sa bahay niya. At kahit na gano'n na matanda siya, ayaw niya po talagang magpaalaga. So ayaw niya maging burden sa mga apo niya, kahit sa mga anak niya. So doon lang siya sa bahay niya, and then namatay po siya ng payapa. Natulog lang po siya noon. Makikita natin yung parang kahirapan sa paghinga, of course, kasi nga mamamatay. Pero yun na po, doon na po nagtapos yung kanyang buhay at the age of 103. Yun nga ang pinagtataka namin, ma'am eh. May mga iba naman naging tanyag kahit isang instrument lang yung kayang ipag-play. Siguro kulang lang sa support. Samantalang yung lola ko, ay lahat ma'am. Mapa-instrument na ng kaya ng lalaki, kaya niya lahat. Pasayawin, paawitin. Hindi ba ito? Ang dami kasi doon ng mga hindi ako sure hindi yan kay Beba. Hagalung. Gitar. Lahat, ma'am, oo. Ito yung kanyang Sludoy. Yan lang. Oo. Dalawa. Ito yung mga una niyang nasira na. Pero tinago na lang namin. May pakita sa mga apo someday. Siya rin gumagawa nito, ma'am. Siya yung mga nag-aayos, oo. At yung mga instrument niya, yung Sludoy, ay yung duwagay. Parang violin ng siya rin gumagawa. Pumanaw ng tahimik si Betunding isang araw habang ang mga tao sa bayan ng Lake Cebu ay napapailalim sa lockdown dulot ng pandemya. Betunding, sa pamamagitan ng aming nakayanan, ipinagdiriwang namin ang iyong buhay. Ito po si Loren Legarda, nagpupugay sa mga maaram ng pamayanang Tiboli.
Kapan duko do? Oh, sumulay na ako ligas. Binigyan niyo din daw siya ng kaligayahan.